Hello mga ka-20s! Kumusta naman kayo? Di ko ma-peace sign yung kamay ko kasi may hawak ako. Ang ingay. So right now, I'm on my way to Montreal. Nandito kami sa first stopover namin sa Val-d'Or. I'm actually on my way to Montreal because I will take my French language proficiency exam tomorrow. So, magta-travel ako ngayon for 9 to 10 hours to go there and magsistay ako overnight sa isang place ng Airbnb. So, medyo naghahabol ako konti kasi feeling ko marami pa akong kailangan aralin. Ganda nung bus pala, no? 5 minutes na lang yata, alis na rin yung bus. So if you're like me na napadpad around northwestern part ng Quebec and medyo gusto nyong magpunta-punta sa iba-ibang parts ng region na to, kasi sa sa region of Abitibi, Témiscamingue. So if you're like me who wants to go around the province pero wala kayong vehicle or hindi kaya ng vehicle nyo ang long drives. So usually, nagbabas lang ako. I travel nag-range yan ng 7 to 10 hours or more than that kapag transfer ka ng ibang bus. Marami namang means of transportation dito. All you have to do is to check online. So, bibili ka lang ng tickets online sa website nila. And so nakikita nyo naman, as of now, I took a video of their map. Tapos, yan yung mga routes nila. So, route. So, ayun. Pwede kayong pumunta ng Ottawa and Montreal just by riding this bus. Ayun. Alis na yata kami. Baka maiwan na.
wide. Actually, hindi ko in-expect na ganito siya kalawak. May malaking mirror. May small table down here. May sit. Pinahiram niya ako ng towel. And ang ganda ng view. Bed. Medyo naligaw pa nga ako kanina going here. Normally, I could follow simple instructions naman sa mga bus stop, bus number, saan papunta, ano yung route. Dun sa metro, yung parang LRT, hindi ako naligaw. Pero dun sa bus, nagkamali ako kasi supposedly dapat pa-south yung bus na sasakyan ko, pero pa-north yung nasakyan ko. So, hilo na si bakla. Anyway, pero same number ng bus. Kailangan ko lang palang tumawid sa other side. Hindi ko na yun naisip kasi sabog na rin ako. Imagine, 10 hours of bus. Siguro medyo nahilo lang din ako. Anyway, hindi naman din siya sobrang draining for me kasi until now, I still appreciate or sobrang therapeutic pa rin for me yung view at yung mga how beautiful nature is. Mas nakaka-relax at the same time. Siguro talagang need ko lang din gumalaw-galaw kasi hindi na sanay yung katawan ko na stationary lang siya. And fortunately, meron silang gym dito sa nirentahan kong Airbnb. So, ano siya, parang, ko alam kung condo or apartment. Pero I think sa rooftop yata, merong gym. So, later, magta-try ako mag-workout doon. Ay, papakita pala ako. Tadaan! So, di ba nga, naligaw ako. So, dun sa binabaan kong bus stop, may nakita akong daali. Sabi ko, I think it's fate. Kailangan kong bumili. This is my favorite milk tea nung nasa Philippines pa ako. And wala nito sa town namin. So, talagang dito lang din ako nakakita niyan sa Montreal. Di ko alam kung sa ibang places meron din. Basta tuwa-tuwa ako nung nakita ko siya. Medyo sanay rin naman talaga ako sa mga tanungan. Nung naligaw ako, hindi ako nahirapan bumalik sa path na dapat daanan ko. Kasi English din naman yung mga nag-i-English din naman yung mga tao dito, so madaling makipag-usap. Sanay din naman ako sa bakbakan, di ba? Kasi sa college pa lang talagang LRT na araw-araw dyan sa may Taft Avenue. So ayun, kanina pala sa bus stop namin, nakakatawa. Feeling ko, isa to sa very, very Pinoy things na ginawa ko dito sa Canada. So sa stopover namin, sa McDonald's, kasi wala namang ibang kainan na malapit. And nagpabaon din kasi ako kay mama ng maraming foods kasi sabi ko ayoko na bumili dito kasi nga may kamahalan. So sabi ko ayoko na madagdagan pa yung expenses ko. Tsaka di rin naman mura yung fare sa bus. Tapos sabi ko, sige, hindi ako kakain sa McDo pero bibili ako ng drinks. Parang masabi lang na may binili ka ganun. So bumili ako ng $2 na small na iced coffee. Tapos nilabas ko yung mga baon ko. Ang daming Tupperware. Lahat yun lutong bahay. Kanin. Very Asian pa. Kanin. Tapos isdats. May ampalaya pa. Tapos ang sarap. Yung maliit na maliit kong kape talagang nilagay ko sa dulo ng lamesa ko para makita nila na ay, guys, bumili ako baka naman niisip nyo. Pero hindi naman judgmental talaga yung mga tao dito. Siguro ako lang yung nag-iisip na baka ma-judge ako. Ayun guys. So right now, it's around 7 p.m. already. So I will just have my dinner and then I will try to relax sa gabing to. Kakainin ko yung last Filipino snack na meron ako. Guess what? Today, cheese string. And right now, I'm rewatching Two Broke Girls. Isa siya na nagpaparelax sa akin lately. Tawan-tawa ako sa mga dark jokes ni Max. Yun yung plano ko tonight. Siguro lalabas ako saglit. Maglalakad-lakad konti. Pero I'm planning to just relax kasi bukas na yung exam ko. And by the way, I'm having that exam because it's one of the requirements doon sa school na gusto kong pasukan dito sa Montreal. So, I'm planning to pursue my studies, but one of the things na nire-require nila is for you to be proficient in French kahit around intermediate level lang. Sana maipasa ko siya, di ba? Hopefully. Pero if hindi naman, sabi ko nga, it's not the end of the world. I think I owe it to myself to try. Ayoko naman na parang forever na lang ako magwa-wonder na what if sinubukan ko, di ba? Tapos nag-success pala siya. For that, thank you and see you later. Bye! It's gonna be hard to
cry, then you would fake it. Give it a beat and you would shake it. The finish line and you'll make it. Don't you let it get you down. Just keep getting up when you hit the ground. Don't you let it get you down. Just keep getting up when you hit the ground. Gotta be real with it. Never give up, never, never give up. Then you will fake it. Give it a beat and you will shake it. The finish line and you'll make it. Don't you let it get you down. Just keep getting up when you hit the ground. Don't you let it get you down. Just keep getting up when you hit the ground. Gotta be real with it. Never give up, never, never give up. Yung personal workout ko to keep myself sane and mentally stable.